Magandang buhay mga kaibigan, naritong muli ang inyong matinik at ang musikero upang magbahagi na naman ng kaalaman sa larangan ng matematika. Ang ating pag-uusapan, ang ating topic, Civil Engineering Review Math Series, Differential Calculus, Time Rates Part 1. Narito ang inyong abang lingkod upang kayo ay gabayan at tulungan sa inyong paghahanda sa paparating na licensure examination. Pero bago natin simulan ang ating sesyon, kung bago pa lamang kayo sa aming programa, kung pwede lang, kung maaari lamang, paki-subscribe na ng ating channel, Matinik at ang Musikero. And at the same time, paki-press ng notification bell at ng like nang sa gayon ay lagi po kayong updated sa aming mga videos. Ngayon naman ay maaari na nating simulan ang ating sesyon at nang sa gayon ay lagi kayong liyamado pagdating sa examination. Bilang panimula, ito ang ating unang halimbawa. See board problem number 1 under ng time rates. At ang ating given example or problem, a particle moves along the curve y squared is equal to 9x such that its abscissa is changing at a constant rate of 10 units per minute. Anong pinapahanap? Find the rate of change of the ordinate when the ordinate is 4. Mga kaibigan, ang ating pinag-uusapan is time rates. Kaya lagi lamang nating tatandaan na lagi tayong with respect to time kapag tayo ay nagkaroon ng kalkulasyon. At siyempre, ito ngayon ang ating pagpipilian. Letter A, 11.25, B, 11.55, C, 11.75, at choice D, 11.95. Alin kaya sa apat na yan ang ating tamang kasagutan para sa ating given problem? Siyempre, ito na ngayon ang ating solusyon. Sa unang bahagi, isusulat lamang natin ang ating given equation of the curve. Y squared is equal to 9x. And at the same time, aanapan natin ito ng derivative. Teka nga, ano ba ang derivative ng y squared? Hindi ba 2y? So, lagyan lang natin ng dy. So, y squared, ang derivative nito is 2y dy. How about ang 9x? Ang derivative ng 9x is 9dx. At dahil lagi tayong with respect to time, ang pagkakasulat ng 2y dy ay laging may dt at ang 9dx ay meron ding dt as denominators. So ito na ngayon ang ating derivative para sa ating given equation. Ang ating derivative is always with respect to time. Sa left hand side, 2y dy all over dt equal sa right hand side, 9dx all over dt. Ang ibig sabihin, with respect to time tayo, kaibigan. At yan ay ating tatawagin ngayong equation 1. Para naman sa ating given, dx all over dt is equal to 10. Given naman yan hindi ba? Ang sabi, such that its abscissa is changing at a constant rate of 10 units per minute. Abscissa, kaya x ang nasa taas ng dx all over dt. And with respect to time tayo, kaya over dt. At ang ating rate is 10 units per minute. Yan ngayon ang value ng ating dx all over dt. Siyempre, yan ang ating constant rate as a given. And then, ang sabi ng problem, find the rate of change of the ordinate when the ordinate is equal to 4. So, walang duda, y is equal to 4 ang ating ordinate value. The next move. Solve now for the rate of change of ordinate using equation 1. Ngayon ay atin nang babalikan ng equation 1 ang ating nahanap na derivative. And then direct substitution ng value ng y as ordinate and then ang ating constant rate na 10. Sa left hand side, 2 times 4 dy all over dt is equal to 9 times 10. Finally, mahanap na natin ngayon ang value ng ating dy over dt. Ang ating rate of change of the ordinate when the ordinate is equal to 4 at ang value 11.25.
Sa makatuwid ang ating sagot para sa ating given board exam problem is letter A, 11.25. Now, let us proceed to our next problem. See board problem number 2. Time rates pa rin yan mga kaibigan under ng differential calculus subject. 6 years after 2005, the circulation of a certain magazine is estimated to be C is equal to 50 T square plus 200 T plus 10,000 copies. At what rate in copies per year will the circulation be changing at the start of year 2012? At ang ating mga pagpipilian na choices, A, 700, B, 800, C, 750, D, 850. Alin kaya sa apat na yan ang ating tamang kasagutan para sa ating CE board problem number 2? Sa ating solusyon bilang panimula, ating kokopyahin ang ating given function, ang ating given equation. C is equal to 50t squared plus 200t plus 10,000. Next move. Ating hanapan ng derivative ang ating equation. dc over dt is equal to 100t plus 100. Ang derivative ng c with respect to time is dc over dt. Ang derivative naman ng 50t squared is equal to 100t. Ang derivative ng 200t is equal to 200. So this is 200, no, kaibigan, no? Correct lang natin yung pagkakasulat. So palitan natin siya ng 200. And then ang derivative naman ng 10,000 is equal to 0. So let us change 100 to 200. Yan. Okay, next move. When t is equal to 6, ano daw ang value ng ating dc over dt? Next move. By substitution process, dc all over dt is equal to 100 times 6 plus 200. So let us change 100 to 200. So meron lang typographical, no? So this is 200, not 100. So finally, 100 times 6 is equal to 600. And then plus 200. dc over dt is now equal to 800. At yan ang ating hinahanap na rate in copies per year. Will the circulation be changing at the start of year 2012? Ang ating final answer, letter B, 800. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Papuri sa Diyos magpakailanman. Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po.